The oil spill in Oriental Mindoro. The massive oil spill in Oriental Mindoro Fears of an environmental catastrophe in the Philippines are growing as oil from a sunken boat continues to leak into the ocean. In regional news, dozens of people are feeling ill following a massive oil spill off the Philippines. Bawat taon, mahigit kumulang 30 insidente ng pagtagas ng langis ang nararanasan sa mga karagatan ng Pilipinas. Subalit, nabibigyan nga ba ito ng pansin o puro plano lamang ang idinidiin? 30,000 mamamayan na ang naapektuhan ng dahil sa kapabayaan. Mga kumpanya ng gasolina at langis ang dapat na managot sa aksidenteng nagdulot ng puot at takot. Mangingisda ang isa sa mga lubhang naapektuhan. Dahil sa patuloy na pagkalat ng langis sa karagatan, ang kanilang kabuhayan ay nalimitahan. Ang karagatan na naging parte ng kanilang buhay nawala lamang sa isang iglap. Ay sir, hindi ko po alam kung hanggang kailan. Siguro hanggang may langis ay bawal mangisda. Paano kami mabubuhay kung ang pangingisda ay apagbawal sa amin? Dati po malakas po ang kita namin. Ngayon minsan po natitirahan pa po kami kasi natatakot po yung mga tao na kumain eh. Yung pambiling ulam, wala rin yung ulam, hindi rin pwede makapangisda. Gutom talaga sir. Nagbawalan kami ng Sangguniang Bayan na huwag mangisda. E di yan po ay malaking dagok sa amin kasi wala na kami pagkukunan. Wala nang ano po ay lahat ng mga sabay-bayan ng dagat. Tulad namin, mangingisda. Problema ng mga taga-barangay na ito, yung pang-araw-araw nila, kung saan sila makuha. Hindi lamang ito ang mga suliraning kinakaharap natin. Dagdag pa rito ay mga problema sa paghinga, sakit sa balat, impeksyon sa baga, pagkahilo, na maaaring maging sanhi ng kamatayan. Ito ay iilan lamang sa mga nararanasang epekto ng taong bayan. Ang pangunahing dahilan, nakalalasong hangin at mga lamang dagat na nababalot ng itim na langis. Mahirap na ho kami, lalo pa ho kaming maghihirap. Sa amin sadya po talagang sobrang kapal po lang lakis. Anong baho po, ang dami pong dumating dito sa aming ganito pong langis. Sobrang kapal po. Talaga pong nakakalula kapag wala pong proteksyon. Yung marami na po na nagkakasakit dahil po dito sa baho. Sa unti-unting pagkalat ng langis, ang resulta nito ay sakit sa mga organismo ng karagatan na maaaring maging sanhi ng kanilang katapusan, na posible ring mas humantong pa sa pagkasira ng kapaligirang pandagat. Ang nag-iwan ng langis sa karagatan ang siyang dapat may pananagutan. Ani ay natapon at natabig lamang sa tabi, ngunit mga buhay at kabuhayang naapektuhan ay napakarami. Ang mga sasakyang pandagat marapat na regular na tignan. Sapagkat ano pa nga ba ang pinakamainam na paraan, kundi ang aksyonan bago pa man ang pagtagas ay masimulan. Kung sakali man na may langis pa rin nakakalat, gayon din naman maging handang marapat. Maging alisto at handa upang hindi na madagdagan ang magiging pinsala. Ngunit paano natin matutuldukan ang problemang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan? Patuloy na lamang bang iaasa sa mga taong nakatira rito ang responsibilidad na kanilang pinabayaan? Those involved in the cleanup say they are forced to bury the collected oil due to the lack of empty containers. Kailan may hindi magiging sapat ang pera bilang kabayaran sa lahat ng kanilang kapabayaan? Dapat nating tandaan na hindi lamang tubig ang lalason, kundi tiwala, kabuhayan at pag-asang kaya pang makabangon. Ito ang mga naiwang bakas sa dagat ng langis, habang ang karagatan natin tuluyan ang pagtangis. Langis at luha, mga itim na bakas sa karagatang pinangangalagaan, na ngayon may sugat na hindi na